Narito na naman pumuli ako upang ituloy ang ating pag-aaral tungkol sa pamumuhay kay Kristo. Unang aralin ang pagkilala kay Kristo at atin pong ituloy sa pangatlong bahagi, pangako. Ang pangako ng pagpapatawad. Ang pagsasanay na mamuhay bilang Kristiyano ay katulad din ng pagsasanay sa paglakad. Maraming beses kang babagsak at tatayong muli, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Sabi po sa mga awit, Kapitulo 37, versikulo 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Noong nagsasanay ka pa lang maglakad, madalas natutumba ka, pero nananatili ka bang nakatumba? Hindi. Sa halip, aabutin mo ang kamay ng tatay mo o nanay mo na tutulong sa iyo para makatayo uli. Ganon din ang pag-aaral na lumakad kasama ang Diyos. Kapag bumagsak ka, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at tanggapin mo ang kanyang maawaing kamay na tutulong sa iyo. Sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kapag nakagawa ka ng isang bagay na ayaw ng Diyos at ipinakita ito sa iyo ng banal na Espiritu, humingi ka na agad ng tawad sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, matututuhan mo sa pamamagitan ng karanasan ang habag at pagpapatawad ng Diyos at ang kagalakan ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sauluhin mo ang unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9 at isagawa ito araw-araw. Angkinin mo ang salita ng Diyos at magtiwala ka sa Kanyang pagpapatawad at paglilinis. Ang ikaapat na bahagi, pangako, ang pangako ng Kanyang presensya. Dahil tao ka, natural lang na mag-alinlangan ka, madismaya paminsan-minsan, manghina at mangulila. Pero hindi ka kailanman nag-iisa, nasa iyo si Kristo at gusto Kanyang tulungan na magbago ayon sa gusto Niyang mangyari sa iyo. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Sabi po dito sa mga taga Filipos, Kapitulo 1, versikulo 6. Tutugunin niya ang lahat ng kailangan mo at iingatan ka niya araw-araw. Sabi po dito sa Hebreo Kapitulo
13, versikulo 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Alam ni Jesus ang kailangan ng kanyang mga tagasunod at ang pangangailangan nila ng lakas na espiritual. Gusto niyang malaman nila na kahit hindi nila personal na kasama si Jesus, ang banal na espiritu na ang alam nating bahagi ng Trinity ang pumalit sa kanya at siyang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Sabi po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Maaari mong maging tagapayo ang banal na espiritu o gaya ng pagkakasabi sa ibang salin ng Biblia, ang iyong mang-aaliw, maaari mo rin siyang maging guro. Habang binabasa mo ang Biblia at humihingi ka ng tulong sa Diyos na maintindihan ito, ang banal na espiritu na nasa iyo ay papatnubayan ka sa lahat ng katotohanan. Sabi po sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Papatnubayan din niya kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sabi po dito sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Pagyayamanin ang iyong buhay. Sabi po sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sabi po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. At palalakisin kanya para makapamuhay ka bilang Kristiyano. Sabi po sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. At gagawin kang saksi para sa ibang tao. Sabi po sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang mga pangako ng kaligtasan na tagumpay laban sa tukso, ang pagpapatawad at ng nananatiling presensya ng Diyos
ay mapapasa iyo araw-araw. Angkinin mo ang presensya ng Diyos, magtiwala ka sa kanyang mga pangako, at mamuhay ka na nakadepende sa kanyang banal na espiritu na nananahan sa iyo. Panghuling kaisipan. Ngayon na tinanggap mo na si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, angkinin mo ang katiyakan ng kaligtasan. Kagaya ng batang nangangailangan ng pagkain araw-araw para lumaki, kailangan din ng mga anak ng Diyos ng espiritual na pagkain. Magsaulo ka ng 2 talata mula sa unang aralin. Ang pangako ng kaligtasan, sabi po dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangakong kapatawaran, sabi po sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Thank you for watching, guys. See you on my next video. God bless everyone.